Praise, yeah. Praise God, no? Salamat sa worship team. Okay. Good morning, church. Ba Yan. Okay, so ngayong araw na to ay araw ng mga nanay, pero mukhang sumablay tayo doon sa isa kasi may isang tatay na ang ganda. Okay na sana lahat ng nanay. No? By the way, nakaka-bless yung at nakaka-challenge. Sabi ko kay Mrs., parang gusto ko na rin mag-worship team. No? May gift pala sila sa pag-awit, no? Yung tatahi-tahimik. Kaya yung mga nasa likod na tatahi-tahimik, mga sooner or later, kakanta na rin kayo rito. Di ba, Trayo? Oo. Ano lang, hindi natin wag natin pigilan yung gusto ng Diyos sa ating buhay. No? So, ngayong araw ay second Sunday para sa ating tema, no? About sa aklat ni Joshua, chapter 24, verse 16. No? Sabi nga kanina, doon muna, yan. No? So, Happy Mother's Day uli, no? At sabi nga doon sino po yung mga nanay dito? Sige, taas ang kamay. No? Bakit pag nagtataas ako ng kamay ay nagpapatiwala talaga? No? Yan. So, ang title po ng aking message ay Pamilyang Naglilingkod sa Panginoon. Kasi actually tinagalog ko lang yung ng Joshua, no? And nung ginagawa ko ito, sabi ko kay Mrs., Mother's Day pala sa Sunday. Yung message ko hindi siya pang Mother's Day. So ni-revise ko siya, no? Kaya itong message ko na to is kalahati para sa nanay at kalahati para sa general, no? Sa mga anak, sa mga asawa, no? Kaya ulitin nga po natin yung ating teksto, no? Next. Ay, wala. Sige, balik mo na. Yan, sige. Di kasi mabasa rito eh. Sabi rito, ngunit tungkol sa akin at sa aking sambayanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. No? Napakaganda po ng aklat na ito ni Joshua. No, actually, pinaliwanag na po ni Pastor Nancy yung konteksto nito, no, ng aklat ng Joshua. So, di ko na po ito dadalhin sa konteksto, no? So, Happy Mother's Day uli, no? Sa ating mga nanay, doon sa ating spiritual mother, at sa bawat babaeng naging instrument ng pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos, no? Ngayong araw, hindi lang natin ito pinagdiriwang yung pagiging Mother's Day. Kailan ba ang Father's Day? Sa June, ano? So, maghahantay kami ng June. No, Mother's Day, pinagdiwang din natin ang kahalagahan ng tahanang makadiyos. Yan, tingnan natin kung yung tahanan ba natin ay tinatahanan ng makadiyos. No? Alam po ba ninyo na maraming buhay ngayon ang maganda sa labas pero sa loob wasak? No? No? Tingnan natin. Yan. May pagkain sa mesa, pero walang usapan. Sinong kausap? Tulad ng youth kagapon. Pag nasa lamesa, ang mga kabataan, ang hawak ay cellphone. No? Pero sa labas, ang ganda ng pamilya nila. Pero sa loob, wala ito. May pagkain nga kayo, pero walang usapan. Pangalawa, magkasama sa isang bubong, pero magkalayo naman ang puso. Mas pagdating sa labas, napaka-friendly ng mga anak natin sa mga kanilang mga kaibigan. Pero sa atin, parang nagkakaroon tayo ng boundary between ng parents and yung
ating mga anak, no? Para bang hirap abutin ng anak ang kanilang mga magulang, no? Yan. Pangatlo, may internet connection, lalo na ngayon. Kasi ano na tayo ngayon sa mga wifi, no? May piso wifi. May interconnection tayo, pero disconnected tayo sa Diyos. Yang ganda po nung topic namin, discipleship kahapon. Disconnected ng mga kabataan sa pagdating sa Diyos. Disconnected po. No? Ito po yung nangyayari sa ating pamilya. No? So, actually, may signal sa mundo, pero walang signal sa langit. Disconnected tayo sa Diyos eh. Paano tayo magiging connected sa Diyos? Magbasa ng Bible. No? So sabi rito, huwag hayaang konektado sa internet, pero disconnected naman tayo sa Diyos. So, sa ganitong mga panahon, may tinig ang Diyos na nagsasabing, next. Yan. Sabi ng Diyos, sa aklat ni Joshua, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po ito simpleng statement lamang. No, hindi ito simpleng verse lamang. Ito ay deklarasyon. No? Kumbaga, ine-emphasize dito. Kaya nga sabi, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Basta't kami, kay Yahweh kami maglilingkod. Declaration po ito. Isa pa, ito po ay isang commitment. Ito yung karamihan sa ating mga Kristiyano, sa mga pamilya. Wala na po tayong commitment sa Diyos. No? Marami po tayong natutuklasan habang nagdi-discipleship. Karamihan, wala na pong commitment. Ito ay panindigan ng isang lalaking nais maging makadiyos ang kanyang pamilya. No? Sabi dito, hindi sinasabi ni Joshua, ako lang ang maglilingkod. Hindi sinasabi ni Joshua. Ang sabi niya, kami. No? Kami ay maglilingkod kasama ang kanyang pamilya. Mga kapatid, kasama ba talaga natin ang ating pamilya sa paglilingkod? Napaka-challenging po yung verse na ito ni Joshua. Hindi rin sinasabi ni Joshua na bahala ng pamilya ko. Basta ako, gagawin ko ang gusto ko. Hindi rin sinasabi ni Joshua na kapag gusto lang ng pamilya ko. No? Hindi sinasabi ni Joshua. Anong sabi ni Joshua? Kami ay maglilingkod sa Panginoon. No? At ngayong umaga, nais ng Diyos na paalalahanan po tayo. Ang matatag na tahanan ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pera o anumang karangyaan sa buhay, kundi sa presensya ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God in heaven, salamat po sa umagang ito. Lord God, salamat po sa aklat ng Joshua, kung saan nire-remind niyo po ang aming mga pamilya. Salamat po sa declaration ni Joshua na nagkaroon po ng pagtatanong para sa amin kung sino po ang aming paglilingkuran. Lord God, tulungan niyo po kami sa decision na ito. Naway yung aming magiging commitment, ang aming pong decision ay upang kayo po ay paglingkuran. Maraming mga pamilya ngayon, Lord God, na disconnected na po sa inyo. Maraming mga pamilya na napakaganda sa labas ng bahay, ngunit sa loob ay wasak po, Father God. Lord, tinataas ko po sa inyo ang simbahan ito, ang church ng evangelical, na kung saan ay samahan niyo po kami sa aming lakbayin dito sa mundo, lalong-lalo na po sa umagang ito, na kung saan kami po ay mag-aaral ng salita ni Joshua. Chapter 24, verse 15. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. And Lord God,
hindi po namin ito kaya kung wala po kayo sa buhay namin. At hindi po ito mananatiling head knowledge lamang po o sagana ang aming kakayahan, kundi nais po namin may pamuhay po ito, Lord God. Salamat, Father God. Itago niyo rin po ako sa inyong likuran at ang kadakilaan, kaningningan ang siyang makita at hindi ang aking sarili. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Una, ang makadiyos na tahanan ay may malalim na pundasyon. Yan. Ang makadiyos na tahanan ay may tamang pundasyon. Sabi sa gospel, ang nakikinig at tumutupad ng aking salita ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, church, ang pundasyon ng tahanan ay napakahalaga. Kaya nga po, sa pag-aaral natin, dapat meron po tayong biblical foundation. Ano po yung biblical foundation natin na tinatayuan? No? Alam po ba natin talaga yung biblical foundation natin? Kapag mahina ang pundasyon mo, kapag mahina ang pundasyon ng isang pamilya, kahit gaano pa kaganda ang buhay mo, kahit ikaw na yung pinakamayaman, babagsak at babagsak ka kapag hindi maganda ang iyong pundasyon. Ganito rin ang pamilya. Ganito rin ang pamilya. Hindi sapat na may maganda kang trabaho. Ganito rin ang pamilya. Hindi sapat na may maganda kang trabaho. Hindi sapat na may bago kang appliances. Hindi sapat na may maganda kang bahay. Hindi sapat na may pera ka sa bangko. Kung wala si Kristo sa sentro ng tahanan, madaling masisira ang pamilya kapag dumating ang bagyo ng buhay. Pero, kapag si Jesus ang pundasyon natin, may kapayapaan kahit may problema. May pag-asa kahit may kakulangan. At may pagmamahalan kahit may pagsubok. Amen po ba? Okay. At ngayon, mga Mother's Day, at ngayong mga nanay na Mother's Day, gusto ko po kayong kausapin. Ang mga nanay. Mga nanay, hindi po madali ang maging ina. Tama po ba? Maraming sakripisyo ang hindi nakikita. Una, ang pagpupuyat ninyo. Yung mga hindi pa nanay, sorry. Pero magiging nanay din po kayo. Declare na po niyan, Lord. No? Yung pagpupuyat, hindi na nakikita. Yung mga pagod ninyo, hindi po na nakikita. Yung madalas ninyong pag-aalala, hindi po yan nakikita. Yung tahimik na pag-iyak sa gabi, o ayaw ipakita na kahit nahihirapan na, iniiyakan na lang, hindi po yan nakikita. At walang sawang pag-aasikaso para sa pamilya. Palakpakan po natin ating mga nanay. Minsan, mga nanay, pakiramdam ninyo, hindi kayo na-appreciate. Minsan, pakiramdam ninyo, kulang pa rin ang ginagawa ninyo para sa inyong tahanan. Pero gusto kong malaman ninyo, mga nanay, nakikita ito ng Diyos. Ang isang makadiyos na ina ay hindi kailangan maging perpekto. Kailangan lamang ninyong manatiling tapat sa Panginoon. Tulad ni Hana. Kilala niyo si Hana? Si Hana ay isang inang marunong lumuhod bago kumilos. Actually, dito ko po nakuha yung ugali ko rin po. Pag may problema po ako, niluluhod ko talaga sa Diyos. Bago niya
hawakan ang mga sitwasyon. Inahawakan muna niya ang Diyos sa panalangin. Mga kapatid, ang tahanang may inang marunong manalangin sa tahanang may proteksyon ang Diyos. Pangalawa, ang makadiyos sa tahanan ay pinalalakas ng pag-ibig at biyaya. Sabi sa Ephesians 4:32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at mapagpatawad. Church, maraming tahanan ngayon ang puno ng sigawan. Punong-puno ng tampuhan. Punong-puno ng galit. Punong-puno ng pride at malamig na relasyon. Pero, ang makadiyos na tahanan, ang hindi perpektong tahanan, isang tahanang marunong magpatawad, marunong umunawa at magmahal kahit nahihirapan. Alam niyo po bang merong pong parenting with grace na style? Marami pong parenting style. No? Pero meron pong parenting grace. Ako po ay nagtuturo sa DSWD minsan ng parenting style. Mga magulang na narito, ang pagpapalaki ng anak ay hindi lamang disiplina. Kailangan din po ng biyaya. Alam niyo po ba, pag dinisiplina natin ang mga anak natin, ay may dalawang klase po yon. Papaluin at hindi papaluin. Tama po ba? Kung ikaw ay namamalo ng bata, malaki po ang epekto nito sa bata. Kung hindi ka naman namamalo ng bata, mas malaki po ang epekto nito sa bata. No? Kaya hindi lang puro disiplina, kailangan din ng biyaya. May mga magulang na magaling magalit, pero hirap magpaliwanag. Puro galit, hindi nila ipinapaliwanag. No? Nung ako po ay sa parenting, ang pinaka-the best po na turuan ng mga bata ay simula 1-year-old hanggang 3 years old. Pag pinalo po natin yung bata o pinagalitan natin, ipaliwanag po natin bakit natin sila pinapalo. Ang kultura po ng mga Pilipino o pamilyang Pilipino, kapag pinalo ang bata, ano pong sinasabi natin? Kaya kita pinalo kasi mahal kita. Tama? Ayaw kitang mapahamak. Kaya yung bata, natanim sa isip, lagi na lang ako magiging pasaway. Kasi pag pinalo pala ako ng mama ko, mahal pala niya ako. Nakita niyo po yung kultura ng maling kultura sa kultura ng gusto ng nais ng Diyos sa atin. No? Kaya nga sabi sa Bible, di ko na po ilagay, turuan ang ating mga anak ayon sa Panginoon. Sino sa atin ang mga magulang na ang ating mga anak ay maliit pa lang, tinuturuan na natin sa salita ng Diyos? Pag hindi po natin yan naturuan sa salita ng Diyos, medyo mahihirapan na po ang mga magulang. Kaya nagiging wasak ang pamilya. No? Okay. Ang parenting na maka-Diyos ay, yan, nagtutuwid ng may pag-ibig. Hindi galit. Kasi pag puro galit, kaya kita pinalo. Kasi mahal kita. Mahal kita. Pero hindi kayang ipaliwanag. So, dapat tinutuwid natin. No? Nagtutuwid ng may pag-ibig, nakikinig bago magalit. O sige, sabihin mo muna, bakit ganito nangyari? Bakit nabasag mo yung No? Actually, yung mga anak namin, ang mga bata, no? Yung mga malilit, napaka makulit po yan. Magulo sa loob ng bahay. At kadalasan, maraming nababasag ng mga figurine natin sa loob ng bahay. Tama po ba yung mga may anak? Maraming nasisira. Sabi nga ng isang
psychiatrist, kapag ang anak mo raw ay hindi marunong manira ng gamit, ipagamot mo na. Totoo po yan. Pero kapag yan ay sumira ng gamit, normal po yan. Pero, kapag sumira siya ng gamit at magulo sa loob ng bahay, yun yung paraan natin para disiplinahin siya at ituro sa kanya, anak, hindi mo dapat binabasag yan. Hindi yung aawatin na lang natin sila, then wala na. Hindi tayo pa maglilinis. Wala tayong naituro. Hindi tayo nagtutuwid ng may pag-ibig. Tinutuwid natin sila, yung, ano nga yung tawag yan, yung malakas kasi ito. Favoritism. No? Okay, nakikinig bago magalit, nagtuturo bago magparusa. So bago magparusa, turuan muna natin sila. Yung mga anak ko dati, kaya galit sa akin yun. Hindi ko kasi natutunan pa to, kasi hindi pa kami Kristiyano noon. Pero nung nasa lamesa kami, ito yung tinuro namin sa youth kagapon. Nung nasa lamesa na kami, no? Nung nasa lamesa na kami, kasi natutunan namin ito sa seminar eh. Nung nasa lamesa na kami, sabi namin, sa CCA pala. Nung nasa lamesa na kami, sabi ko, anak, anong klase ba akong tatay? Talagang no holds bar. Di nilabas ng mga bata yung lahat ng hinanakit na. Nung nilabas po nila yon, doon ko lang po na-realize na napakasama ko palang ama. Talagang tulo yung luha ko, pati uhog ko. Ganon din si Mrs. Wala nang pero-pero. Hindi, kaya kasi ginawa ko yan kasi makulit ka. Wala nang pero-pero. Kailangan natin tanggapin. Kailangan natin magpatawad. So ganon din yun. Pagdating naman sa akin, siyempre ang instinct ko, part ko na, makakabawi rin ako. Pero hindi ganon. No? Ituturo na rin natin yan sa pag may panahon sa pamilya. No? So kailangan malaman natin, pasukin natin yung mga magulang, pasukin natin yung puso ng ating mga anak. At yung mga anak, dapat mapasok nila ang puso ng mga magulang. No? At umakay imbis na manakit. No? Okay. Next, sabi sa Colossians 3:21, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Huwag naman yung katulad nung panahon ko. Ako po ay nakaranas ng binitin po ako ng daddy ko. Talagang binitin, angat yung paa ko. No? Tapos yung ano ngayon sa walis, yung tambo, yung kahoy ba yan? Bali po sa katawan ko yan. Sinturon. Yan dito na ako nung maliit. Grade 3 pa lang ako noon, nakakaranas na ako ng pananakit na magulang. Yan. Pero hindi ko po yun itinanim ng galit. Bagkos nagsumikap po ako. At nag-aral patungo sa tamang relasyon sa Diyos. So hindi kayo tinawag ng Diyos upang maging perfectong parents. Tinawag niya tayo maging faithful parents. Tandaan natin. At kapag nagkamali tayo bilang magulang, matuto tayong magpakumbaba at humingi ng tawad. Tulad nga ng nangyari sa amin ng mga bata. Nung sinabi sa akin, wala nang pero-pero. Humingi kaagad ako ng tawad sa mga anak ko. Pakumbaba ko, hindi na yung authority, minsan kasi may authority. Ako ang tatay, ako ang masunod. Hanggat nasa poder kita, wala kang kapangyarihan sa sagutin ako. So wala po ganon. No? Minsan, ang pinakamapangyarihang testimony sa anak, ang marinig nilang sabihin ng magulang, anak, patawad. Kaya ba ng magulang na humingi ng tawad sa mga anak? Ganon din mga anak. Kaya nyo bang humingi ng tawad sa inyong mga magulang? Minsan, sa labas, ang galing natin, ang ganda natin. Next, ang makadiyos na tahanan ay nagpapasa ng makadiyos na pamana.
Sabi dito, Deuteronomy 6:6-7, ituro ninyo ito ng masigasig sa inyong mga anak. No? Church, ang pinakamahalagang may iwan natin sa ating mga anak ay hindi kayamanan, hindi lupain, hindi pera. Although kailangan natin yan, pero hindi po yan ang pinakamahalaga. Dahil ang mga yan ay mauubos at mauubos ang pera. Masisira at masisira ang bahay. Mawawala ang mga material na bagay. Pero, ang batang naturuan ng may dalang kayamanan habang sila ay nabubuhay, mahalin at ituro, ipamana ang katuruan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga kami ng mga bata, kami po, sabi ko sa wala kami may ipapamananak, kundi yung nakilala nyo ang Diyos. Ganon din po ako sa parents ko ngayon. Yung mga lupa, nagkakagulo sila, kami ni Mrs., relax lang. No? Kaya nga, sabi nga, minsan nag-uusap, Daddy, kinukuha na lahat yung lupa niya, no? Sabi ko, yan mo lang yan. Mauubos din yan. No? Basta importante, focus lang tayo sa Diyos. Pero marami sa ating mga pamilya, nang dahil sa lupa, wasak ang pamilya. No? Nang dahil sa mga pamana, nagkaka-away-away. Tulad ni Timothy. Si Timothy ay lumaking may pananampalataya dahil sa kanyang lola. Nabasa niyo po yan? Ang ganda ng pamana ng lola niya. No? Kaya sa 1 Timothy 1:5, ang pananampalatayang nasa iyo ay unang nanahan sa iyong lolang si Loida at sa kanyang inang si Eunice. Ito po yung ipapasa natin sa ating mga anak. No? Ito po yung ipapasa natin. Mga magulang, baka hindi nyo kontrolado ang buong mundo ng inyong mga anak. Yung bang pagdating ng alas 6 o alas 7, wala na rin namang ginagawang mga anak sa loob dahil sa labas ng bahay, kumpleto na dapat kayo. Hindi yung kakain ka ng hapunan, ikaw lang mag-isa. O dalawa lang kayo mag-asawa. Yung mga anak nyo, naglalaro pa, tumatambay, nagwa-wifi, nakikipag-chat sa mga girlfriend, boyfriend. Hindi po. No? Dapat po ay kontrolado natin ang ating mga anak. Pero, maaaring inyong gawing banal ang inyong tahanan. Gawin nyong banal ang inyong tahanan. Una, kapag nakikita ng anak, ang panalangin ng nanay. Kapag nananalangin ng nanay, pag nakita ng anak yan, pangalawa, yung katapatan ng tatay. Mga tatay, baka pagkaharap, hindi kayo uminom, pag sa likod, pagtalikod, umiinom kayo. Or may bisyo kayo. O hindi kayo tapat sa pamilya ninyo. At pagmamahalan sa loob ng bahay. Ito yung pinakamahirap sa lahat, mga kapatid. Kung madalas nakikita ng mga anak natin na nag-aaway kayo sa loob ng tahanan, hindi wasak po ang pamilya ninyo. No? So dapat hindi po tayo, kung mag-aaway kayo, pasok po sa loob ng kwarto, tampuhan na lang at hindi away. Next, ang mga Diyos na tahanan, ang mga Diyos na tahanan ay sama-samang naglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ni Joshua, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Actually, ito po yung unang tinuro sa amin. Una po kasi naging Kristiyano yung panganay namin. Tapos ako, ay, si MJ na, ako, tapos si MJ, tapos si Mrs. ang, sabay kayo sila. Si Mrs. nagtatago pa yan. Sabi namin ni JD,
hindi tayo pwede mag-share sa labas ng gospel. Bakit? Kung tanong tinuturuan mo kami, bro, pamilya mo, hindi mo pa nadadala lahat. O ba't nagalit na kayo sa akin? Hindi po. Kaya pinag-pray po namin yan. Kaya si Mrs., pag nagba-Bible study ka, nagtatago po talaga yan. Hindi yan nagjo-join. Nagtatago po yan. Sabi mo, love, wala ako marunong pang magsinungaling yun. Nandahil lang katatago. Pero hindi po rin siya ng Diyos eh. Sabi ko, Mami, sabi namin, ang hirap maglingkod sa Diyos kung hindi tayo buo. Hindi tayo buong pamilya. Kailangan natin buo tayo. No? So, sa panalangin, niluhod namin niya, panalangin, hanggang sa nakasama na po namin si Mrs. Kaya nga basahin natin yung Diyos. Ako at ang aking sambayanan ay maglilingkod sa Panginoon. Napakahalaga ng salitang sambahayan. Tandaan natin, hindi gusto ng Diyos na si nanay lang ang magsisimba. Hindi gusto ng Diyos na si tatay lang ang may commitment. Hindi rin gusto ng Diyos na anak lang ang active sa church. Hindi man tayo magkakasama sa church, ang importante, magkakasama tayo naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? No? Kaya yung mga parents o mga anak na hindi pa Christian, yung kanilang mga pamilya, ipanalangin po ninyo yan. Wag niyo sukuan. No? Dahil ang nais ng Diyos, ang buong pamilya ay sama-samang lumalakad sa Kanya. Kaya ang practical challenge ko sa inyo, no? Paano tayo magkakaroon ng maka-Diyos na tahanan? Yan. Paano tayo magkakaroon ng Diyos na maka-Diyos na tahanan? Una, sama-samang manalangin. Napakaganda po ng ibang reliyon. The family that prays together, stay together. Nakikita niyo po ba yon sa 3 o'clock? Sino may TV? O baka puro YouTube na tayo? Di ba sa komersya, pagdating alas 3, the family that prays together, stay together. Sama-samang manalangin. Yan. No? Magbasa ng Biblia bilang pamilya. Magpatawad at humingi ng tawad. Maglingkod ng magkakasama. Unahin ang presensya ng Diyos. Kung gusto natin maging banal yung ating tahanan. Challenge ko po yan sa inyo. No? Challenge ko po. Wag niyong susukuan ang inyong pamilya. Dahil si Joshua, hindi niya sinukuhan yung kanyang pamilya. No? Kahit magkaroon ng panalangin, kahit simpleng panalangin lang. No? Magbasa, kahit isang verse lang bawat araw. Matutong humingi ng tawad. Bakit? Wala namang perpektong pamilya eh. May perpektong pamilya ba? Wala naman eh. Maglingkod sa Diyos na magkakasama. Mas matibay ang pamilyang sabay na naglilingkod. Amen po ba? Unahin ang presensya ng Diyos. Mas malaga ang spiritual life kaysa material na bagay. No? Mother's Day. Ngayong araw. At bago tayo magtapos, mga nanay, maraming salamat po. Tayo po mga nanay. Walang nanay, ako na lang tatayo. Tayo po ang mga nanay. Yan. O tingnan yung mga nanay nagpapahirap sa atin. Hindi. Mga nanay, maraming salamat sa inyo. No? Salamat. Salamat sa bawat sakripisyo na ginagawa nyo sa pamilya. Bawat panalangin para sa inyong pamilya. Bawat pag-aaruga at bawat pag-aalaga. Salamat sa bawat tahanan na walang nakikita kundi kayo lamang. Maraming salamat sa sakripisyo.
Minsan, pakiramdam ninyo, kulang pa kaya ang aking ginagawa. Pero tandaan nyo ito, mga nanay, ang isang inang lumalapit sa Diyos ay malaking pagpapala sa inyong tahanan. Hindi kailangan maging perpekto. Hindi kailangan lamang ang pusong handang magpasakop sa Panginoon. Ngayon po, kinikilala namin kayo sa araw na ito, ang inyong mga sakripisyo, mga nanay, kung sino kayo sa inyong tahanan. Pastor, pwede po natin pag-pray ating mga nanay? Panalangin po natin ating mga nanay. Okay, at salamat po sa mensaheng ito. Ngayon ay ipapanalangin natin ang ating mga nanay na kung gaano nga ang kagaya ng mensahe na napakalaki po ang obligasyon nila sa pamilya ng mga kananayan. Kaya lumapit po tayo, hayaan natin ang Diyos po ang siyang magpala sa bawat kananayan. Aming Ama, muli po kami ay lumalapit sa harapan po ninyo. Unang-una po yung mga kananayan na kung saan malaking sakripisyo ang iginugugol nila sa bawat pamilya nila. Lalo na po sa amin, mga kananayan, kami po, Panginoon, ang mga kananayan ito, na kung saan sila ay ginagamit isa sa mga haligi ng sambahayan. Ang aming panalangin na patuloy ang tagumpay, Panginoon, ng mga kananayan, lalo na po sa pag-aaruga, sa pag-aasikaso sa lahat ng bagay, Panginoon, halos kulang ang oras, Panginoon, o ang araw sa kanilang ginagawa. Kaya't ang aming panalangin, Panginoon Diyos, mas lalo pang palalimin ang kanilang pananampalataya upang bawat sambahayan na may kananayan, Panginoon, ay magampanan po nila ang kanilang katungkulan, lalo na po sa kanilang mga anak at asawa. Kaya kami po ay nagkakaisa bilang mananampalataya din ng aming mga kananayan, pagpalain mo po sila. Nawa o Diyos, mapagtagumpayan po ng aming mga kananayan ang kanilang obligasyon. Lalo na sa lipunan, Panginoong Diyos, isa po ang mga kananayan niya ginagamit mo, Panginoon. Kaya ang aming panalangin sa church, isa rin po sila sa mga kananayan niya ginagamit, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng kanilang paglilingkod kahit hindi po perfect, pero Panginoon, dahil nga po sa kanilang paglilingkod, oras-oras halos walang pahinga ang mga kananayan sa kanilang ginagampanan ng mga gawain, lalo na sa sambahayan. Pagpalain mo po ito, Ama, ilog po namin ito sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Okay, makakapo ng mga nanay. Salamat, Pastor. Mga anak, kailan nyo huling sinabihan ng I love you ang inyong nanay o ang inyong magulang? O hindi talaga kayo nagsasabi ng I love you? Mga anak, yung simpleng I love you para sa ating magulang ay napakalaki po ng pakiramdam ng pagmamahal ng isang nanay at ng isang anak. Ugaliin po natin, kahapon po sa aming youth fellowship, ilan lang po yung nagsasabi ng I love you sa kanyang magulang. Huwag ho tayong mahiya. Yung anak ko nga ilan na ba si JD? 30 na? Pag kami nag-usap noon sa messenger o sa personal, ang huling sasabihin niya sa akin, Daddy, I love you. Ganun din ako. Love you, anak. Dapat merong I love you. No? So mga nanay, ngayon ay kilalanin natin ang ibang nanay kung sino talaga kayo sa inyong tahanan. Next. Hello po sa lahat. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mama, nanay, ina, lola, at sa lahat po ng mga naging mother figures. A short testimony lang po sa aming mama, Marites Montesa Pablo.
Hindi man po kami yung like sobrang expressive na family pagdating sa affection. Like, hindi kami lumaki dati na may hugs, may kisses, or like pagsasabi ng sweet words. Especially si mama kasi lumaki siya na independent, matapang kumbaga. And hindi madali sa kanya na before na-express yung love niya sa amin through words and affection like pagsasabi ng I love you or I miss you. And kami din, katulad din ng mga ibang pamilya, mga anak na sumasagot-sagot like before or May mga hindi maraming kami- misunderstandings, gano'n. Yes. Pero never namin na-question yung pagmamahal ni mama sa amin. At sa kabila po ng mga yon, ramdam na ramdam po namin yung pagmamahal niya sa paraan po ng kanyang pag-aalaga, pagsasakripisyo, at sa tahimik niyang pag-iintindi po sa amin. So habang po tumatagal, nakikita namin kung paano niya sinusubukang baguhin yung kinalakihan niyang ugali. Unti-unti niya pong pinapakita at sinasabi yung pagmamahal niya sa amin. At para po sa amin, sobrang laking bagay na nun. Kaya, Mama, thank you for trying your best every day. We see you, we appreciate you, and we love you so much. Happy Mother's Day, Ma! Thank you po sa lahat ng sacrifices, ng love at pag-aalaga mo po sa amin araw-araw. Kahit minsan po naging pasaway kami, noon, lagi ka pa rin pong nandyan para sumuporta at umintindi po sa amin. So wala po kami sa posisyon namin ngayon kung hindi po dahil sa inyo. We thank God po sa buhay mo. Thankful din po, sobrang thankful po kami na ikaw po ang mama namin. Deserve mo po lahat ng love today and every day. We love you so much, Ma. And we miss you. Kayo po ni Papa. Ingat! Hello po Mama, Happy Mother's Day po. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. At salamat po kasi kahit na matanda na po kami o nagkakaedad na kami, nandyan ka pa rin na nagsisilbing gabay po para sa amin. Salamat po sa buhay mo Mama. Salamat po sa pagmamahal mo. Patuloy ka na maglingkod sa Panginoon at naway pagkalooban ka niya ng malakas na pangatawan at kalusugan upang patuloy mo siyang mapaglingkuran at patuloy kang makasama namin. Mama, maraming salamat po. Malamal po kita, malamal ka po namin mga anak mo. God bless you Mama. I love you. Happy Mother's Day, Mama Tin. I love you. Ingat. Palagi. Okay. Yan. Yan, no? Sabi, hindi raw nag-I love you, pero sa video, nag-I love you. No? Nahiya siguro sa personal. Huwag tayong mahiya mag-I love you sa personal. No? So, meron pang gustong bumati at magbigay ng testimony regarding sa mga ating mga nanay. No? Tinatawagan ko po si Princess. Asan po si Princess? O, unahin ang ubunan natin si Ina. Ina. Ayan. At dapat nag-video na lang ako. Ay, may choice pala. Dapat, yan to na sana. Yan na sana. Hirap pagtindog din rin, no? Okay na sana. Ayun. Mas kauhuya pala mangyari sa to nga. Ulit, video na lang, Kap. Ayun. Magandang umaga po. At ang ganda naman ng mga ngiti ninyo. Lalo ng ating mga nanay. Salamat sa Lord. At purihin ang ating Panginoon dahil tunay na ang buhay nyo ay isang biyaya sa lahat ng mga anak. No? Sa aming mga magulang, na-appreciate namin kung gaano kayo buti ng mga nanay namin. Kung wala man dito yung mga nanay po ng ating mga kabataan, ay iparamdam natin lagi sa ating mga nanay ang ating pagmamahal. No? Hiya ako nag-ready kay iniisip ako ng akon mga hambayon. Hiya gito ko may maisip. Siguro hambay ng Lord, baka pag sinulat ko pa, baka kidamo nga papel lang akon masulatan. Nga ni hayagit po ako may maisip.
Sabi ko, sige, Lord, ikaw na lang bahala kung anong hambayon ko. No, kung anong, siguro, pag sinulat ko, kasi pag nag-prepare pa ako, baka pila pa ka oras ang abutan natin Hay, hambay ni Kap, mga ano lang 2 to 3 minutes lang. So, sige, kung ano na lang ang ako ning maisip, kung ano na lang ang i-reveal ng Lord. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala kung anong nais mo yung ipaabot sa aming mga nanay, lalo sa aming Mama Inday, no. Ayun, so, tunay na yung sacrifices ng ating mga nanay, hindi natin kayang, kayang pantayan, tama? Kasi yung, grabe yung mga pinagdaanan at ginawa ng ating mga magulang, ng ating nanay, higit sa lahat. Kasi, lalo sa akin, ang share ko lang talaga yung ang karanasan at sacrifices ng mama ko kasi siya yung nakikita namin. No? So, sa mama namin talaga ay iya siya kasi sa akin, katuyo na naman ang luha niya kag. Ayan, so, ang mama namin ay, talaga yan, extra, ordinary, Wonder Woman, na nanay namin kasi talagang mula noon, grabe yung mga sacrifices niya para sa aming pamilya. No, kumbaga parang siya na yung ilaw, siya pa yung nagiging haligi minsan ng aming tahanan. Siya yung grabe yung ginawa niya para sa aming pamilya. At yung mga yung mga paghihirap niya, sa trabaho niya noon, ilang taon siya na nagtrabaho para sa amin. O diba, kaayo ginapag-isipan kay kala ko hindi ako magtangis, kala ko saglit lang, pero napapaluha pala talaga kapag yung mga na-express natin ay talagang mula sa ating mga puso, no? Hindi natin kayang mapigilan yung ating mga emosyon, sige lang. So ayun, yung mga pinaghirapan ni Mama, grabe po 'yan ang ni Mama, ang mga napagdaanan niya para lang maitaguyod ang amon pamilya kaysa sa kabila ng kahirapon, kahirapon ng buhay noon, at least ngayon ay okay na po sa biyaya ng Panginoon. Pero noon talaga, grabe ang buhay namin, no. So si Mama naging siya, sa kanya na lahat ng pagod na niya na napagdaanan niya na, lahat ng hirap, lahat sa trabaho niya, hindi man namin lahat nakita, pero yung nararamdaman namin at sa pamamagitan ng buhay ni Mama na namin na kung gaano siya din, kung gaano niya pinaglalaban at sisikapan na maitaguyod yung aming pamilya. Mula noon sa Manila, ilang taon siya nagtrabaho para lang kami ipadaya sa amon, itulong sa amon pag-eskwela, no? Kaya salamat, Ma. Salamat sa tanan. Tinangis siya. Kasi na siya. Ayun, bukod kami hambay galing ni Sis Geneva kay na basip ang pamilya, no, bukod ni expressive, no? Pag-abot sa mga sa aton, sa mga bawat isa, sa bawat pamilya. Bukod siya expressive na, Ma, mahal na mahal kita, I love you, siya na ni. Pero kapag kita hay nagahambay, kita honing, emotional. Tinangis lang aton ginahimo. No, pero kung aton hambayon, bukod kita mahilig sa syadto, no? Basi baya? Pero siguro yan lang kita nasanay. Pero hindi yun din okay na ganon. Mas okay kasi na i-express natin, sasabihin natin sa ating mga magulang kung gaano natin sila kamahal. Despite sa anumang mga pagkukulang nila, despite sa mga ibang mga pag-uugali nila, kasi lahat naman tayo may mga ganon. Sabihin pa din natin, express natin, sabihin natin at ipakita, ipadama kung gaano natin kamahal yung ating mga magulang, no? Kaya sa aming Mama, salamat sa lahat, Ma. Talagang hindi matapos na pagpapasalamat at siguro kasi grabe yung sacrifices ng aming Mama talaga. And salamat sa Lord. Then, kasi alam namin na itong mga magagawa, sacrifices ng mga nanay natin na hindi nila ito magagawa kung hindi din sa tulong ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Lord at kabutihan ng Panginoon sa buhay ng mga nanay natin, no? Kaya sa oras na ito, basta, ina-appreciate ko lahat ng nanay, no? Alam ko ay napakadami ng inyong mga ginawa at gagawin pa sa kanya-kanya ninyong mga pamilya, no? At sa ngayon, sa Mama namin, Mama, salamat talaga kasi
sa lahat ng sakripisyo mo, may mga, ano na ngayon, may unti-unting, may mga, kumbaga, sukli na, no? May worth it lahat ng mga hirap ni Mama. Kasi kahit papano, hanggang ngayon, gisayod gihapon kami Valdez, sayod ng bayay pag-auyan. Gatuyo gihapon amon bayay. Ayun, pasensya naman kay hanggang Aryan, gatuyo gihapon aton bayay, no? Pasensya na kay, siguro, pero pati ka ako sa Lord na malapit na mapalitan ng aton bayay. Kay malapit na siya magbigay. Malapit na siya magbigay na ang amon mga haligi hay nagaano na honing. Tuya na mga unod ang mga kahoy. Puro na agay ay ang gatuyo sa amon suyod ng bayay. Tapos mag-auyan gatuyo gihapon. Bay lang map pati kita sa Lord na malapit man nila magbigay na ang aton bayay hay ibibigay na ng Lord ang ang kapalit, no. Malapit na tiwala lang kita sa Lord. Kaysa ito gid po ang kalipay ni Mama hay ang maayos ang bayay niya. Kay si Mama po sa organize na siya nga nanay, gusto niya inahi kalimpyo sa bayay, kalimpyo sa mga gamit niya sa bayay, gusto niya nahin ni nakaayos gid kalimpyo. Kaso ay anong himuon namon dito sa amon bayay hay hindi talaga siya maayos-ayos kag malimpyo-limpyo. Gani pasensya ma pero ayaw panghinaan ng loob ma kay malapit na ina maaayos na ina sa bulig ng aton Ginoo. So ayun, ginapangilit ko lang kumukag si Mama kay daw na na siya, naluluha na gid kay ina pa. At ayun, thank you sa Lord. Sa mga nanay dira, hay patuloy lang po sa indo mga pamilya, sa kanya-kanya nindo na pamilya kag aber kahirap minsan ang mga sitwasyon, minsan kahirap pa lang gaon ang indo mga asawa, no, di ba ma? Kahirap pa lang gaon ang mga asawa nindo, minsan katugas uyo ang mga unga, aber anong paulit-ulit na mga paalala, na mga payo, hay ning ang mga unga na ninduhay gihapon ho daw feeling nindahay ning ginanginuyaban lang gid sila perme, sige lang. Balang araw mararanasan din na ninda maging nanay, maging maguyang kag sayid ko nga di na nasasayang tanan nga payo nindo sa indo mga unga. Ning siguro lang hay ginaano pa ninda ho, gina-absorb pa ninda sa indo mga isip kag sa indo mga puso, no. Gani hay tawaan nato ning the best na parangal, no, kag pag-appreciate yung ating mga nanay po, no. Sa lahat ng mga kabataan, sana wag na nating hintayin na mapagod yung ating mga magulang. Pero siguro napapagod sila pero hindi naman sila susuko talaga sa atin kahit gaano tayo katigas na ang mga ulo natin. Pero wag naman nating hayaan na maubos na sila, no, kakapayo sa atin, kaka-remind sa atin, kakaapangaral sa atin. Mga anak, mahalin natin yung ating mga nanay, yung ating mga magulang, no? Oh, na ako dire ha. Nag-reach na ako dire. Sige, yun lang. Ginaano ko lang ang mga kabataan natin kasi ako kasi ilang gani pa si daw kaano-ano busa ako ning nakikita ko busa ang sacrifices ni Mama. Nakikita ko ang iyan hirap, nababatsyagan ko. So sana ganun man ang ibang mga kabataan dire, makita natin yung mga hirap ng ating mga maguyang. Hindi ta nadugangan yung indaning mga kabugatan, kahirapan, no? Kundi hay buligan naton sinda na pagaanon yung inda mga pakiramdam, yung inda mga naiisip kag nababatsyagan mga kabigatan nindat. Buligan natin silang pagaanon yung mga yon. So, ano bang mabubulig natin bilang mga kabataan? Hindi yung sa pamamagitan ng pakikinig natin sa kanila. Kung pinapangaralan tayo, pakinggan natin. Huwag naman yung pinapangaralan tayo ay nagagalit pa tayo, no? Tanggapin natin yon at isipin natin para ito sa ating sa ikabubuti natin bilang mga anak. So, sa mga ungadra kay minsan ang mga unga din talaga ang nagadugang sa mga ng mga nanay, no? Sa stress ng mga nanay. Bukod sa asawa ni dahay ang mga unga pagadugang pa. Ngani hay buwasan na lang nato ng mga ng aton mga nanay, no? Buligan naton sindan na sa bawat araw hay maging magaan yung kanilang buhay, yung kanilang pakiramdam, no? So, yun lang. Pagpalain po ng Lord yung ating mga nanay. Sana po ay mas humaba pa ang inyong mga buhay. At tawan ko ng Lord ng kusog, adlaw-adlaw, no, para itaguyod po ang indoning mga pamilya. Purihin po ang Lord, kag palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Thank you po. Salamat. Yun po yung part 2 na youth version na sermon.
Mas maganda talaga pag video na lang may kli lang eh. Hindi. Okay, so pinakahuli ay siyempre, hindi natin pwedeng wag pagsalitain yung asawa ng ating pastor, no? Ang anak ay si Lingling. Ling, ready ka na? Baka part 3 youth version din yan sa'yo, ha? Dre, oh. Dre? Hello. Yan. Maayong tanghali po. Ayan. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Ayan. Mamaya po, may lalapit sa inyong mga anak nyo. Bibigay daw po sila sa inyo. Ayan. Ang akin naman ay si mama ko. Ayan. Happy Mother's Day, ma. Ayan. The best talaga yan, mama namin. Kasi, kahit ako lang dito na unga ang nabilin, ay first time ko nakasama si Dino, na yung dalawang Mother's Day. Yon. Mamaya regalo namin lahat sa iyo na 6 kami. Yan, mamaya daw yung surprise ng mga kuya. Ayan. Sa mama ko, hindi na ako maghaba. Happy Mother's Day, ma. Love ka namin na 6 kami. La kuya, tsaka nila ate. Yon. Tsaka yari lang ako para alagaan kayo. At syempre, kayo ni Papa, at sa mga ministry na binigay ng Diyos at magkasama pa rin tayo. Ayan. So, salamat sa pagmamahal. Yan, ang mama ko kasi mapagmahal talaga yan siya. Kung kagaya sa Bible, na mga nanay sa Bible, ganun ang mama ko. Ang lang sa kanya yung ma-stricta talaga siya. Yan, kapag may mali ka, itutuwid ka talaga niya. Yan, hindi pwede na hindi ka niya pagalitan. Siyempre, ang nanay ay nagagalit, di ba? Pag mali yung anak. So, pero tayong mga anak ay dapat natin tanggapin. Kasi tinutuwid tayo, no? Ang Diyos nga tinutuwid tayo eh. Yun pa kaya yung nanay natin. Kasi yung nanay natin ay regalo ng Diyos sa atin. Kung wala sila, wala tayo. Yan na. Yun yung sinasabi ko sa mga estudyante ko sa Manunggoy kahapon. So, blessing at may nanay kami na si mama ko. Ayan. Kahit medyo mahina na si mama maglakad, ginanalayan pa rin namin siya ni Papa. Tsaka yung mga kapatid ko, kahit nasa malayo sila, ay gasuporta sinda. Panalangin, financially, at nandoon yung worry nila. Ayan. Si mama ko, mapagmahal, at nag-worry gid na siya. Kapag kami sa aming pamilya may problema, siya gid na ang una na nakakaramdam na may problema ang aming pamilya. Yon. Tapos pag siya nakaramdam na may problema, susunod niya yan kay Papa. Yan. Tapos sama-sama namin lutasin. Yan. Kasabay ang Diyos. Panalangin. Nandun yung pag-asikaso ni Mama sa amin. Yan. Nag-aalala na siya. Kahit ang akong mga maguyanghay, may mga asawa na. Yan. Gaalalagid na siya. Paggawurigid na siya. Na kamusta na yun na sinda. Yato gid na the best gid na si mama sa amon. Kag hindi na akong pahabaon. Seryoso sinda. Ayan. Seryoso. Okay. Ayan, mama, love ka namin. Ayan, malaman kita at yari lang ako para alagaan ka namon. No? At pray ko lang gid sa Ginoo na bigyan ka pa ng Diyos ng mahaba pang buhay. Kasi parang alam mo yung pag wala kang mama sa bahay, may kulang. Pag si mama nga may sakit, kami ni Papa daw galaylo kami. Totoo yan. Totoo po yan. Galaylo kami. Kadaw may kuyang sa amon. Gani kami ni Papa, gaisip kami, ano amon buyong, chat to. Kung nakiblad siya, story kami Papa, anong buyong? Chat ako sa
akong mga maguyang. Yan, pray kayo. Tapos, si mama ganito, gawa rin na sila. Ganito siya na, yun, kapang tawag na da akong mga maguyang. So, yun ang suporta namin sa mama ko. At saka, alagaan natin ang ating mga nanay, ha? Mga unga, mga binata at dalaga. Pahalagahan at respeto ang ating magulang. Habang buhay pa sinda, ay padama natin ang ating pag-ibig bilang isang unga. At saka kahit ka mo umangat na sa kabuhay nindo, yumaman man ka mo, ang indo suporta sa indo nanay, ayaw gid nindo magkalimuti. No? Kasi kayamanan natin inasinda. No? At yan lang po at salamat sa inyong lahat. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Ayan. Hello. Yan. So, thank you, no? Yan. Yung iba po ay hindi ko na po nasabihan kasi medyo kailan lang po binigay sa akin ng Lord yung ano, no? Pero since nasabi ko nga medyo maaga pa naman no? Siguro, ingin na lang ako ng isa. Kaya madalas, minsan lang natin itong makasama, itong nanay na to. So, tinatawagan ko po si Sister Hannah. Kung bigla na si ka. Ayan, so good morning po sa Indutanan, especially sa mga mother. Happy Mother's Day po. Especially sa akon mama. Happy Mother's Day, ma. So, kilay mo kas mga bukon gid expressive pag-abot sa love nga waya ako sa imo gahambay ning I love you or something, waya ako nagahug. Aber aber ikaw hay si mama mo sa expressive na siya, I love you na siya sa akon, nagahug na siya sa akon, pero ako hay always ay daw siya to ako nga kay bukon ako ning bukon ako sweet pag-abot sa akon ning parents. Pero deep inside daw, syempre nakakonsensya daw ako minsan nga pag I love you si mama, waya gid ako I love you pa balik. Daw nakakonsensya daw ako, pero hay nahuhuya lang gid ako maghambay. Nahuya lang gid ako maghambay kay mama na siya na I love you siya to. Pero hay sa na ni mama kung gaano ko siya ka love kay nakita ko da kung paano si mama mag-sacrifice sa akon. Especially na si mama hay kalayo sa amon. Sa Maynila siya. Nag-auli lang siya pag bakasyon, pag Pasko. So, thankful ako kay mama kay tanan na kailangan ko, ginatao niya. Tanan na kailangan ko kapag gachat ako sa iya sa Manila, always ginagahin mo siya paraan para lang makatao ng kung ano kailangan ko. Tapos, so adto, yun ako may mahambay. Basta thank you sa inyo natong tanan. Thank you sa tanan nga nahimo mo nga kayo sa akon. Especially sa nasayuran ko ng last year. Thank you kay Abershad to. Inalagaan mo ako maayo. Yun lang. Thank you so much. Kay Lola, thank you na po ako kay kapag kuya rin si mama, siya ang nagatayo nga nanay ko, nga ginaalagaan niya ako ni Lola, tapos gina-update niya ako, gina-check niya ako kung okay ako or what. Siya gina nag-ano sa akon, kapag may sakit ako, yara si Lola para mag-ano sa akon. Kapag
may problema ako, napapansin nga daan ni Lola, abriyari lang sa simbahan. So, ayun, thankful daw kay Lola. Nga, iyara siya para i-guide ako. Yun lang. Hello. Okay. So, salamat, no? Sige, lubos-lubusin ko na sa message ko. Total, maaga pa naman, no? Extend lang tayo ng konti. So, tinatawagan ko si Valerie para sa kanyang nanay naman. Sige na, Valerie. Dalawahin natin yung mic para marinig. At may surprise number ang ating mga kids. Sige na, para madali tayo. Si Jera na lang magsasalita. Dali, Valerie. Libre naman ang umiyak. Na? Sige, tinatawagan ko muna yung mga youth. Ay, si ano pala, gusto magsalita. Yung bunso na lang. Sige, mga may surprise ang mga kids eh. Okay, sige. Ito na yung mga kids. May sorpresa sila sa inyo. Ayan, si ano, halika rito. Dali, dito, halika rito. Dito ka, akit ka sa stage. Dahil pagkatapos, okay na, Ling? Halika rito. Dito ka. Ito yung representative Valerie. No, yung ate, medyo nahihiya eh. Okay. Anong masasabi mo kay mama mo? Mabait. Maka-Diyos, mapalangin at mabait. Aking mama ay isang mabait at makalikasan at maka-Diyos. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. Love you. Ayan. Daig po si Valerie. No? Palakpakan natin. No? Sino pa? Sino ba ang mga magulang dito na ano? Si Sam. Sam, ka rin dito. Kaya yung video mo, malabo kanina eh. Happy Mother's Day, Mama Tin. Love you. Love you. Okay, sige. Palakpakan po natin, no? Yan. Si Bal. Ha? Si Bal ang gusto ko eh. Sige. No? Actually, dapat maging close tayo sa ating mga magulang. No? Huwag tayong mahiya. Kung kinakahiyan, kung nahihiya tayo mag-express sa ating magulang, ibig sabihin, kinakahiyan natin sila. No? Hindi yung masama ang maging expressive sa ating magulang. Dapat maging proud tayo. Minsan, yung dalawa naming anak,
maliit, parang I love you, kikis pa yan. High school ba yun, mamin? Yung high school, biglang sinundo namin sa school dahil may pupuntahan kami. Nung sinundo namin, naghahantay kami ng kiss. Di kami kinikis. Di kinausap namin kasi yan nga yung, kasama to. So, hinihintay namin yung kinausap namin. Anak, kinakaya mo na ba kami ni mami mo? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, ay bakit hindi kayo nag-kiss kanina? Sabi niya sa amin, kasi po, malaki na po ako eh. Ganoon, pag malaki ka na, hindi ka na pwede mag-kiss sa amin. So yun, naibalik po namin yun. So ngayon, kapag darating sila o kami darating doon, magkikiss po yan sa amin. Then magsasabi po ng I love you. Huwag po tayong mahiya. Si daddy, yung daddy ko, anong edad ko na ngayon? Pag ako po dumarating galing ng Maynila, pupunta po ako ron, kikiss ako sa kanya, yayakapin ko siya. Kailan nyo pa sasabihin yan? Pag iiyak-iyak na kayo, bakit? Hindi po, hanggat buhay, iparamdam natin na mahal natin sila. Kailan nila marinig yun? Marinig pa ba nila yun? Nasabihin, Mama, mahal na mahal kita. Sorry, kasi hindi ko na nasabi sa iyo nung buhay ka pa. It's too late. Useless po yun. Hanggat buhay sila, iparamdam natin na mahal natin ang ating mga magulang. No? Kaya church, ang mundo ngayon ay nangangailangan ng matibay at matibay na pundasyon para sa isang pamilya. No? Matibay na pamilya ay nagsisimula sa tahanang nakatayo kay Kristo. Tandaan natin, kaya ngayong araw, tanungin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero kay Joshua, maglilingkod sila sa Panginoon. Mga kapatid, sinong naghahari sa tahanan ninyo ngayon? Galit ba? Yung pride ba? Yung pride na ayaw mong magsalita kasi sa nanay mo? Ayaw mo magsabi ng I love you kasi nahihiya ka? Gawa ng pride? Yung bang materialismo? O ang Panginoon ang maghahari sa tahanan? At nawa, i-declare po natin sa bawat pamilya na narito. Ngunit, tungkol sa akin at sa aking sambayanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin, maraming salamat sa inyong salita. Salamat sa bawat pamilyang narito. Dalangin namin na ikaw ang maging sentro ng aming pamilya. Lord, salamat sa inyong mensahe. Salamat, Father God, na pinaalala nyo sa amin na wala po kaming ibang paglilingkuran, kundi kayo lamang po. Naway maalis po sa aming tahanan ang galit, ang pride, mga materialismo, kundi kayo lamang po, Father God, ang manahan sa amin. Pagpalain mo ang bawat ama at ina na narito. Palakasin mo lalo ang mga pamilya na kung saan ay iyong dinisenyo. Lord God, tinatas din po namin sa aming kalagitnaan ang pamilya na siya may pinahawak mo po dito sa Evangelical. Ang pamilya ni Pastor Madja. Tulungan niyo po sila, Father God. Batid niyo po kung ano po ang nagiging suliranin nila at ilayo niyo po sila sa mga pagsubok na hindi po nila kakayanin. Lord, alam po namin, Father God, na wala po kayo binigay na pagsubok sa bawat pamilya na narito na hindi namin kaya. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Father God. Turuan mo kaming magmahal, magpatawad, at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Lord God, ito po yung ang magiging commitment
ng bawat pamilya na narito. Ngunit tungkol sa amin, sa aming sambayanan, kami po ay maglilingkod sa inyo. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa lahat. Maayong aga po sa atong tanan. Happy Mother's Day po sa dakilang mga nanay. Ayan, naalala ko na tuloy yung nanay ko. Kasi super bait talaga yon.